gikan sa iyang as Christian. In fact, grabe ang kinabuhi niya nga mamahimong pasihanan yun sa likod nga baruganan sa paday nga pagkinabuhi Kristohano tungod kay diha sa iyang mga books diha nahimpit niya pag describe ang tinuod yun nga pagtuo kang Kristo Jesus. No? Munig no wonder nga even kami, mga babae, iborito po na mga karakter si Pablo dinhi sa malang kasulatan. Kay daghan kayo mga sinulat niya nga ma-challenge yun ang atong pagkakristohano niining mga sinulat niya. Gikan sa Acts, paingon sa Titus, no? Timothy, Titus, na kanina ang iyang mga grabe yun, no? Mga sinulat niya. So, dito sa Acts chapter 20, verse 17, naghisgot ni mahitungod kang Pablo na because Paul is a missionary during his time. He's a missionary, he's an apostle. Pero kung imong tanaw, dili lang yun actually siya missionary, apostle, kundi he is at the same time a pastor, an evangelist. Mura grabe ang gift na nahaakang Pablo. He is also at the same time prophet and a teacher. Because daan na gano'n siya nga magtutudlo sa malaod. So, daghan kay giftings nga siguro kapialan yun kaayo ni si Pablo sa mga butang spiritualong langit nun kay when we say missionary, he will always travel from one place to another place just to preach the gospel, no? To make people know about the Lord Jesus Christ. Inanay yung kinabuhi nga, i-google niya ang tibok niyang kinabuhi diha sa pag-trapil, just paglakaw-lakaw, na to the extent na ang iyang kinabuhi mabutang usahay sa ataw-ataw nga grabe nga klase-klase nga mga threats on the way siya nga moadto sa kalugar, mabutang din sa ataw-ataw ang iyang kinabuhi nga makita nimo may kalit kay siya ninyo. Single si Pablo, kay kuminyo pa siya. Dagan maghawid. Tayo. Ay, kubiyay tayo. Anak siguro kinabuhi ni Pablo, no? But, grabe ang calling ni Lord kang Pablo, wag i-allow ni Lord na higit maminyo sa Pablo. Kay maoya ay nini ang iyang kinabuhi. Lunlun kinabuhi niya. Gigugol yun mahitungod sa pagsangyaw sa punong sa Diyos. So you see, he is not only an apostle, he is not only a missionary. No, traveling from one place to another para lang magsangyaw sa punong sa Ginoo, kundi teacher siya, prophet siya, evangelist siya, ug nagusta na pastor siya. No, kay sa dihan mato siya sa kalugar aron sa pagsangyaw sa punong sa Ginoo, no, bringing people to Christ. Dili lang ang iyang role, dili lang taman sa pag-convert sa tao, kundi gapadayon. He did not just convert people, but he nurtured. He continues nurturing. Gapadayon siya nag-nurture sa mga tao. Kita kay pag na makadala na tao kalang diastilan sa Ginoo para feeling nato murag enough na murag diha tama na atong role. Pero si Pablo wala. After he converted people to Christ, he continued. Padayon siya nag-nurture. Kung mabasa nato dito, no? Na grabe yun si Pablo. He did not just convert people and then give them. Biyaan sila. No? But he continued to care for them and nurture them with the Word of God.
naapabakay makita nga ito nga mga Pablo karong mga panahon na. Kay kung makadala taog-tao diya silan sa Ginoo ipangdiligar naman dayon nato nga wala pa. Imagine before niya biyaan ang usa ka lugar, tibugo niya ang mga believers for 3 years. Dili sa na niya biyaan. In-nurture sa na niya at timanon sa niya spiritually. Dili niya isalit diretso sa uban ang mga katawhan nga iyang nadala sa ilang sa Ginoo. Siya mismo mangunay for 3 years. Ayha niyang biyaan, ayha siya mag-farewell sa usa ka dapit. O mo delegate na dahil siya mga elders. Inana ang iyang heart of the souls. Inana ang iyang kasing-kasing sa mga kalag, sa mga katawan, na dili niya gustong mausik. Once he converted them, he continued to nurture them and care for them in all aspect. Sa tanang aspeto, naagyod ang iyang pag-care, naagyod ang iyang pag-nurture sa tanang aspeto. Na to the extent na ang kinabuhi niya halos ihalat, i-offer na lang niya ang tanan sa iyang kinabuhi. Basta ang tao nga nadala niya, malikon lang. You see, for 3 years, kita nato niya, no? Inaana ang ipakita ni Pablo nga example sa atong mga Kristohan. Ang pastor is an overseer. Generally speaking, ang pastor, overseer ni. Meaning, kung ang usa ka Kristohanon has been delegated to oversee few or mga gamay ra nga tao, daghan nga tao diha sa imo within your care, then you are a pastor. Actually, you are a pastor. Kung doon ay mga tao nga gidelegate sa imo, nga imong atimanon, imong in-nurture. For example na lang, din sa church, daghan kaayo ni organization. If you are a chairman of a certain organization, you have some people to nurture, to care for. So you are a pastor actually, because a pastor is an overseer. So you are responsible to look out their soul. Especially sa pundok sa mga Kristohanon. Dili ka kaingon nga, mga bata raman eh. No, bisang mga bata na, but you have to look out for their soul. That's why kaka-bless kay kugatan na aw sa mga ating mga tamburinis tungod kay sa inaana pa lang kagagmay nga mga bata nga sakop sa pundok sa mga tamburinis, ilan ang ginanurture sa Word of God. That is the work of a pastor. You have to oversee the fold, the flock, the people belong to your flock. Abi na to ang pastor lang mo gitawag nga pastor, kung nilibisan kita nga naay gidumalang nga mga tao. Small or big group, as long as na ay tao, ina nga imong gidumalang, then you are called a pastor. And you are responsible to look out their souls. Ingon na ang kinabuhi ni Pablo. Grabe mga igsuon. Sa atong padayon nga pagtuon karon, hinaot naman challenge yun taan kinabuhi ni Pablo. Nga atong katunan karon. Tuon ako, no? Wala lang niya dada ang tao niya sintilan sa Diyos kung dilihi continue. Nagpadayon siya nurture ani, nagpadayon siya care ani. Niabot na ba ta sa punto nga 3 years na to kinamatutok ning tawhana, dili na to mabiyaan kay dili palikon, dili pa makabarog, mao pa lang na tao, mao pa lang na born again, mao pa lang na tao niya sa tiilan sa Diyos. This is an eye-opener. Everyone who is born again is just a starting point.
sugod pa lang. Kung ang nagdala kanila, diyan sa pilan sa Diyos, has the responsibility to look out for them. For 3 years, si Pablo, mo ibuhat ni Pablo, aya niya gibiyaan. Nga naman, pareha sila sa kabata nga magulang ng tao. Dili pa yung taon kaya, mato simbahan. Dili pa yung taon kaya mulakaw. Dili pa yung taon kaya, itikang ang tiil. Kinahanglan pa somebody to assist them. Kinahanglan pa sila na itong ipanggamit ni Lord ng instrumento para agagon sila, tabangan sila, and then finally, makabarog na sila gipon. O kabalo na sila mo ato sa church. Dili pwede nga, kita ta sa church. Dito ta kita sa church kay bisan pag nag-desire na sila mo ato sa church, pag-abot as tunga-tunga sa dalan mo dito na baby Christian gani, hindi pa kabalo maatiman silang kaugalingon. Baby. Can you imagine sa baby? Kapi, pamagay na kabalo mo sakay, mo paraw sa kyanan. Dila, pa siya katultul sa location, asa napit, ang balang panagtigong at tuon. Hallelujah. So how to be a good pastor like Paul? How to be a good pastor like Paul? Nabaluta, the best pastor, the best shepherd is Jesus. And mayroon po, the second one, aside sa Old Testament, because dagan kayo mga propeta sa Old Testament, may ipanggamit po panghusgahan ni Lord. Na musulti, na with boldness. But there is a New Testament, makita nato how the Lord used mightily, works mighty in the life of Apostle Paul. So how to be a good pastor like Paul? Makita nato sa 19. Tanaw na ito, sa isulti niya sa 19. Kaya atong basihan, kaligin-dili, kaya hindi matamukutlo. Diyan sa 19, nga din na, serving the Lord, ay sugod na sa, 19 na sugod. Serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews. Ibson, kung wala pa motulo ng imong luha, diha sa mga pag-nurture, pag-matuto sa mga kalag. Ikinahanglan isa na kuhilang ta. Serve the Lord with humility and with tears. Sakit kaayo mo Ibson, pero nila, serve until it hurts. Kung sakitan ka, di ka mo hila. Hila ka Ibson. Sa mga panahon sa imong quiet time, di ka mo hila. Maayo ang imong intensyon pag nurture ani nga mga tao. Ikaw ang igamit ni Lord pag misunderstood ka. If you are a pastor, muhila ka, mag-agulog ka, panahon sa mga pagkampo. Lord, ako itulong niya kanimo si Engineer Clinton. Bata nga engineer na. Ako gitulong siya niya kanimo. Limitado ang akong katapos, ang akong kusog. Ako na siya bisitahan. Pero mas maayo itong ikaw ang mag-minister kaniya. I-restore man in town. Balik, Lord. With much cheers. That's the number one. Ano yun din Do we serve the Lord with humility? Uban sa pagpaubos, uban sa mga paghilang. Mga pagpaubos, uban sa mga luha. Muna yun dito sa Salmo, no? Kung magsalta of tears, we will reap joy. Di ba patiunin mo ang dako kayo nga kalipay kung makita ni mo na sa unang panahon kahilakan ni mo, sa unang panahon kaagulo ka sa mga pag-ampo, alam tawanan niya, karon here comes now, alam galamito na kayo, wow, nagwali na, wow, grabe na kaayo, ugtihog kung mamuhatas mo na doon, grabe na kadasig, dili ka malipay. Apa na
nagsugod ka o hilak. Nagsugod ka o pagpaubos in the sight, in the presence of God with all matching tears. So, kung wala pa natin mo ng buhat na maghilak ka at tumangan sa Diyos kay tungod ani na igsugod, hindi pa siguro ka, Pastor. This is an example, no? Upon na ipakita ka natin. So number one is he should show a good example in servanthood. And number two, he should serve with humility and with tears. Naaladuha sa 19, makita niya. So when we say servanthood, karon kay lahi naman, no? Right? Dili naman hinuon kita ang servant, kay kita naman hinuon ang kaalagaron. Kita naman hinuon ang sikat. Imbis si Jesus ang sikat, kita naman hinuon ang sikat. Kita naman hinuon murag mga celebrity. Kaya ang mga members, mo alagad naman hinuon ka nato. Mo upload naman hinuon ka nato. Opposite kayo sa kinabuhi ni Pablo. Si Pablo nagpakita og ehemplo being a servant. Grabe, no? Being a servant. Wala siya nagpaalagad. May imagine nato nga, bisan gani siguro sa pagkaon, iya palang i-deny. Pakanon siya, iya palang malibanon because most of the time sa iyang ministry, he goes on prayer and fasting. So, sa makadaghan siguro ng panahon, malibaran, hindi ako na mag-offer kaniya ang pagkaon kay he was always on fasting. Nga, wala po'y mutintal niya nga, mahal kaon. Kay wapat siya asawa, wapat siya mga anak. Di po siya matintal nga, nagluto ang asawa, bungod ka yung putahe. No? Grabe ka ang kinabuhi ni Pablo. Kaya ko nga, naapa ba kayo mga Pablo karong panahon na? Because kasagara karon sa mga ministers like, mura naman o mga celebrity. Mo nang daghan noon kaayo kakasayo sa pagdumala sa ministry kay mura naman mga celebrity. They wanted the applause. Gusto nila naa sila sa kuan kanunay. Gusto nila dayon sila kanunay. Gusto nila na sila sa limelight kanunay. No. Dili mao ang ipakita ni Pablo, serving the Lord with all humility with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. Muna ingon niya, no? Ingon siya, kay bid farewell naman siya sa mga believers sa dapit sa Ephesus, no? And when they had come to him, he said to them, you know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always live among you, serving the Lord with all humanity, with many tears and trials which happened to me by plotting the Jews. Kaya ikalibutan siya sa mga parihan niya nga mga Jewish. Kaya na-convert na siya sa pagka-Christian mo na yan. Diba? Atong mga kinabuhi na nga, parang pamiyaan na rin sa atong mga kuan, unya, gawas nga piyaan ta, kuan bagita ka ng hulkaon bagita makalabay ka lang yun sa among lugar kay pantay ka ikot ka yun sa bato. Ingon ana ang mga trials nga kang agian sa mga tinuod nga mga Kristohanon nga mga tinawag sa Dios o mga gipili sa Dios nga mamuhat sa puluhaton. Hallelujah. Inaana ang kinabuhi sa tinuod nga mga alagad sa Dios. Bugal-bugalan, kuhaan og lugar, dili tagaan og lugar, ingon ana ang mga tinuod nga mga alagad. In so 20, and how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and told you publicly and from house to house. In siya, wala na ko gipili ang mga mensahe nga akong gaisangyaw kaninyo. Tanan nga klase sa mensahe akong gaisulti, tanan klase sa pulong
dili pagitik nga pulong kundi tanan nga klase. Ato pwede ta maka-check mga igsoon when it comes to preaching, kung kumplito ang detalye ba sa atong panagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sama ba ang Pablo? Muna siya ikatulo. And how I kept back nothing that was helpful but proclaimed it to you and told you publicly and from house to house. Inaani ang mga katawan sa Diyos na I'm burdened with sa souls, publicly and privately magsulti, magsangyaw din sa pulong sa Ginoo. Open air, outside, inside, dili kapugnan ng imong baba sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Meaning to say, my soul, we preach and teach every word that is helpful. That is helpful. Musulti tag musangyaw ta sa pulong sa Ginoo, sa matang pulong sa Ginoo nga makatabang yun sa paglikon sa baruganan sa kinabuhi sa Kristohanon. Musulti ta, muwali ta nga dili nato gapi kinilang ang klase nga wali kay tsada ni kanang makuan siya, ma-inspire siya ani nga klase nga message. Kita ang kapili, dili ba day ang Ginoo ang magpili sa mensahe kay ang Dios ang mas labaw nakakita sa iyang kasing-kasing kung unsa gyud ang iyang tinuod nga gikinahanglan na spiritual nourishment. Muna ingon si Pablo, tanan, every word that is helpful, mga pulong nga makatabang gid kay kaniya sa iyang pagtubo sa iyang Kristohan. Because in the first place, dili kita makakita sa kasing-kasing sa tao kung unsa yun ay yung need of the time spiritually. Kung saan yung spiritual condition, kung saan kondisyon yun sa spiritual nga bahay karon sa magkakaroon, unsa yun ay yung gikinahanglan. Ang yung gikinahanglan rebukes. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Season or not in season, First Timothy, sa First Timothy, na reproof, rebuke, chapter 3, chapter 4, 2 Timothy there, chapter 4. Preach the word. Huh? Preach the word. Isang yawang pulong, be ready in season and out of season. Ito, makaganda ba ito season? Murag tsada ka ron. Outwardly, tanaw mo tsada. Murag ang kinabuhi is smooth. Pero wala kang kabalo sa iyang sin. Dili ko, no? Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, but with all long suffering. Ano and teaching. Sipol mo na, sipol. Walay pili. Kung unsa ang kikinahanglan, isulti. Dili pili yun. Isulti yun. Kung kikinahanglan, badlungan. Kung kikinahanglan na imong i-remind. Sagara na ba sa pulong sa Ginoo kay pagbadlong yun. Mo bitang dagang musibaw. Yung musibaw ito, pagkaigok mo permi. Pangigok man permi si pastor sa wali. Actually, actually si pastor lang yun. Si pastor, ano kay balong yun si pastor ha? Gag-igong lagi mo permi sa wali. Wala pa na kay balong si pastor. Pero si Lord na kay balungan. Uya, gagamito man niya si pastor na tigpama ba? Para makamata ka, kay nanginanglan ka anin. Kay kung dili ka mo dawat anin, dili ka kamata. Dili ka kaangkol sa tinuod yun ni mong kondisyon karon, di labaw nang di ka matabangan sa imong spiritual condition. Kay nagluya naman ka. Kuya, grabe naman yung progress sa kalibutan. Na kinahanglan ka o Pablo.
hinumdum kanimo, nurture kanimo, molda kanimo, para you will continue to grow. Grow. Nana siya may igsuon. So preach the word and teach the word, every word that is helpful. Muna ingon sa verse 20. And in verse 21, sa ingon diya sa verse 21. Kapat na ta? Pat na? 21. Testifying to Jews and also to Greek, repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Dili lang ta magsangyaw mahitungod sa kaluwasan, kundi sangyawan sa sila nga paghinulsol kamo sa inyong mga sala. Dili lang ta mo istorya mo isgot mahitungod sa gugma, because tinuod God is a loving God and He is a merciful God, but He is also holy and He is also just. Takda siya panahon na maghukom siya. We have to tell them, share to them, preach to them about repentance, and share to them also about the Lord Jesus Christ, how He loves you, how He loves us, that He died on the Calvary para pasayloon. Mayroon na ng mga utang, mga sala, o pasayloon ka, o tagaan yung paglaom, o gatagan ka kasiguruhan mga puluglahin. Kompleto! Kompleto ang preaching. Kompleto ang mensahe. Because karong panahon na, kasagara karon sugar-coated na. Love ra gyud, mercy ra gyud, prosperity ra gyud. Tuloy po sila. Tuloy sila may tungod kanang sala nga mo nudnud kanimo palayo sa Dios. Tuloy sila. Balik sa Diyos. Return to the Lord. Repent and return to the Lord. Be restored. Mintras may panahon pa, mintras dili pa ulahi ang tanan, sulti sila para kumplito. Kay kung mga tsada na nga mga utang, okay, maligay ng tsada. Kay, that's one way of giving them inspiration. Pero isuon panglangitay ning atong journey. No? We're headed to heaven. Kung wala mga puyo sa langit, nga dili, hingpit. Unya, ang process of, ang sanctification process is dili man kahimuon. Na, tinuod gugmama ng Ginoo, pero He's also holy. He cannot tolerate sin forever. Hindi ka tolerate ni Lord. Mura ba, ang personality ni Lord is two sides of the coin. Ako nang na-mention na tumiyagi, na He is loving. He is a loving God and merciful God, but He is also holy and just. At siya holy, just yun siya. Maghupong, ipugman yun niya ang sala. So, munang ipakita ni Pablo nga example, mga igsoon, diri sa atong gibasa. So, we have to know or learn how to warn the people. Muna basahon nato 21, 26, 27, paingon sa 30. Tanaw gali nato. Dili sa 25, 24. 21, 26, 28. Dili sa 26. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. Amot pasabot ani mga igsoon nga bisan unsay mahitabo kaninyo, gihimo ko na ang tanan for 3 years. Dili na ko manubag sa Ginoo kung unsa manggaling ang mahitabo kanimo panalitan, mamatay ka wala ka naginulsol, dili na ko accountable to the Lord. Inaana ang pasabot niya. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. Kay ako tamong nasultian na for 3 years. Nahibalo na mo sa kamatuoran. Nana si Pablo. Grabe mo, yun kayo siya. Sadyang ipatawag niya ang mga tao kay mubiya na siya. No? Siguro may imagine mo din nga murag ang mga tao gahinilang ka na. Kay murag gamingaw na dili gusto pabiya ang Pablo. Kani mga tao niini nga lugar. So yun si Pablo.
Inusinti na lang ko, dili na ko manubag. Sa 27, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Wala niyo ko'y ipilit, isulti ko gid kaninyo ang tanan may tungod sa pulong sa Diyos. Walay bahar-bahar. Ganahan mo sa dili maminaw, isulti ko gid ang tanan. Bisag kay balo ko, nga na mga panahon, nga dili ko ganahan maminaw sa akong wali. Nanakot pa sa buti Pablo. Pero isulti ko gayon kaninyo ang tanan. Walay pili. Sakit o dili sakit ka mensahe o preaching o wali, ako iwali kaninyo. O uli ayun niya sa 26-27. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Therefore, take it to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day. If you are a pastor, if you are a shepherd, if you are an overseer, learn to warn the people. You cannot be a good pastor kung hindi ka kabalo mo warning. Learn to rebuke. Learn to correct. To remind. Sa matang taong nakadungog na pulong sa Diyos. Muna mga Kristohanon karon, dagko na kayang edad as pagpangalagad sa Ginoo, dugay na kay pila na katuig, dili ka tubo. Why? Agoy, spoon feeding lang yapon kay. Nga ha. Baby Christian, yapon. Dili man ka batlungon. Dili ka koreksyonan. Dili ka pasabto na. Sala lagi na na. Don't do it again. Unang ako, ngayon ko nga, bunali, kano makaibalo siya, masayo pang iyang gibuhat. Bunali, kanang ako nga, nagwag ko na kung ako nga naladiya sa, hilabihan. Ako na yun na niyang mami dali, bunali ka na, kano makaibalo siya, masayo pang iyang gibuhat. Ano din na, tuntuin again. Kita nga mga ginikanan, Pastor, gahapon ta, sunod sa atong balay. Munang bigas Pastor Audi nga na ay tigtudlo Sunday School sa ilang balay. Siya, Pastor, tigwali. Kung yan na may tigtudlo Sunday School, gahapon, sa atong balay, murag church. Murag church gahapon ang atong balay. Sa mga anak, dapat, mama, papa, saludo. Hindi lang kayo, sa papa lang sa ludo. Ngano din mama, dili ka tudlo, Sunday school, di ka ba mag-Sunday school? Saludo niya mo sa mama. Inaana na siya may soul. So we need to learn. We need to learn, no? To warn the people. Reprove, rebuke, correct, season of natin season. Next is in 22, balik ka sa 22. We need to be sensitive. That's what we do. And see now, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Kakabati ba na ito ang linig sa Holy Spirit? May agto ka dito, pag-handle dito, Bible study. Pag-open dito, aling malaya sa Bible study. Kay daghan, kaay uhaw, ng mga kalag aling malaya. Hallelujah. When the Holy Spirit leads you to go there, ikaw ang gilid. Ayaw ipagpasa sa uban. That's why each one of us needs to be sensitive to the moving of the Holy Spirit. Gikinahanglan ka na to sensitibo ta. Daw, kay kung si Pablo, pareha pa nato, nga siya ang isultian ni Lord, specific kayo, nga ang Holy Spirit nag-lead niya, nga muadto siya sa Efesus, nga pwede man niya, daghan naman ang iyang mga followers, daghan ang mga Kristohanon nga nakabig sa iyang ministry. Pwede niya, ipandiligan ka na. Pero take note, siya ka
delegate as elder sa church after 3 years. Pero within 3 years siya yun ang gapangnay sa pag-nurture sa mga kalan. Based on the leading of the Holy Spirit. Maybe and see now, matulapon ko, I go bound in the Spirit to Jerusalem. Wala ko kay balong kung sa'y mahitabo na po na dito. Kay susama sa nahitabo na po, din nga grabe kaya ang mga challenges nila. Just struggle nila nini nga lugar, karon mo at tulapon ko, kay ipaat tulapon ko sa Holy Spirit nitong dapita. Not knowing ini siya, not knowing the things that will happen to me there. Dito mo ato, especially kung wala tayong kailan dito, wala mo assist na ato dito, hinahanglan dito ang worship leader, hinahanglan dito ang MC, hinahanglan dito ang, di ba, para itong na ito magsakuan, sa isang karong, tinapupa, tinagilma. Yung may sati, ganagan kay workers niya, hindi ko kayo. Kay, niya gituig, marang tinagura, ratano, niya gituig, may ni, kay mabahin yung mga trabaho, lahi ang muhimo set work, lahi ang mag-imsi, lahi ang magkanta, lahi ang magwali. Wow, bibo ni kaisa nga tanan. Pero si Pablo dili, grabe, solo fight. Grabe, sundalo nga nang inusara. Ya sa matag lugar ngayon nga tuan, dili niya biyaan. Hangtod, dili niya mag-mention. Dahil ayha dayon niya yaan. Kung naa na siya nakita na kapyalan nga mo excel dito as leaders. As leaders. Kaya nun ko nga, parang layuan na ginamo, Lord, aming example nga ipakita gina ni Pablo. Layo, pag-inigin kaayo ni Lord. Kaya katugod kami sa church dito sa Kuan. Akadyo naman to, wala naman to, nagtulog ka po, Lord. Ngayon no? Nagtulog lang na dito, BSC, kadyo naman to, tulog na to kaadlaw. Ngayon no? Pero si Pablo, 3 years, so, 3 years. Hallelujah. Yeah, grabe mga isolin siya. And see, now I go bound in spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city. Wala yan. Wala siya nag-inusara. Kaubanan siya kanunay ni Lord. The power of the Holy Spirit is going with Him. Wherever she goes. Na? Bisan asang lugar, bisan asang syudara. Amo na yung pinaka-the best na igsuon. Quality kaayo ang imong langaw ba? Kang imong ko yung presensya ni Lord. Balance, gahom sa balance spirito. Magunsa man ang daghan, nagigit kaayo ta. Nangadto sa mga puluton. Unya ako man nag-selfie-selfie na dito. Wala gani nag-intercede. Well, dahil mo pangwali ng nangugat na ning nagwali diri. Unya, ang man nag-selfie-selfie na. Wala ko kabalo, wala ko naman example na siya. Magunsa man daghan kaayo may soul. Pero bahala na lang ikaw ra isa. Basta kauman mo presensya ni Lord. Ug gagawon sa balang espiritu, pakpakan nato ang Ginoo. Muna siya importante. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is an eye-opener sa ato tanan mga Kristiyaano nga gapamuhat sa buluhaton sa Diyos. Look at the life of Paul. Ang anak itong kinabuhi ni Paul. Nagigamit kay mapusgano ni Lord si Paul. Kaya unahan si Paul. Unahan si Paul. Grabe ang mga paglutos. But he survived. Why? Because of the Lord. Because of the presence of the Lord. Because of the power of the Holy Spirit. Grabe mga paglutos. Kaya kung gibiyaan pa siya ni Lord, daw gipasandan siya ni Lord, patay na siya. Mamatay siya. Dali siya mamatay. Ungon sa una lang ang pag-propagate sa Ebanghelyo. Wala untay Acts, Corinthians, Ephesians, Thessalonians, mga inahana, mga igsuon. Nga ato karon nabasihan sa magbarog nga ligod isip Kristohan. Praise the Lord. Pagpaka na to ang Ginoo. Lord, thank you sa kinabuhay ng Pablo. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang next day I is really to be obedient to the leading of the Holy Spirit.
Ang importante din kayo mga igsoon. We need to be obedient to the Holy Spirit. Next is in verse 24. Sa ingon sa verse 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace. Hallelujah. Ang sunod mga igsoon, we have to declare the good news to the people. Dili kalimtan kanunay. We have to keep on declaring the good news. Bisan nasa ka. Nagsakay ka sa kena, nagsakay ka barko, nagsakay ka aeroplano, nagsakay ka sikat, nagsakay ka grila. Always, pasayro nga, ay, problema din kay karon. Ako bitaw, one time, no, praise the Lord, to God be the glory. One time, nagsakay kong sakyan na, nag-kiss ko siya, init po kay karong panahon na. Tinuod man po, init kay karong panahon na. Amin niyo, kasulot yun ko. Kasulot ko. Yun ko, ang entrada na ako, bitaw, saan na nagkaong impyerno? Dito, nagsugod. Basta nagkana, ang mga masahero, saan? Katulad ng word. I-elaborate pa tayo ni Lord. Ni sapat lang yun ko. Naghisgot ko interno. O naghisgot ko sa solusyon para dili kita kaato og interno. You see, daghan kayo. You have to listen. No? Kanay matapad, Sherry. Kay, naisakit na. Iihapan na lang na. No? Inihap na lang ang adlaw na. Sherry. Nga dili kita. Unaw man. Labi nag-sexy, no? Labi nag-gwapo, at ulang man, yung mga chair, naon niya ka, chor. Yung ira doon niya ka. O, nag-aabot sa una-una, mga alam ko kay basin. Kaya, kakupitawan ka na din sa Holy Spirit ka, Sherry, kanil classmate, dapat ni mo permiyo, Sherry. Adinig yun kayo. Wala may mawala na ito, may suon. Pala na inong ka, uy, ka-weird. O, kato naman, ano siya problema? Kung di na mo makita, okay na po. Basta kayo nakasungki ka. Nana na siya mga igsoon. Basta kayo nakapugas ka. Mawitaw ng ang igsoon, no? Magwalis dalan, mahala pag yamiran siya. Basta importante na, sulti ang kamaturan. Ano na siya? Pugas lang. Pugas lang. Lain ang gamito ni Lord pag bisibis. Lain ang gamito ni Lord pag harvest. Kasi hindi ikaw ang magbisibis. Kasi hindi ikaw ang mag-harvest. Amen. Always declare the good news to the people. And then, in verse 33, inyo din ha, ang nakuha nato din ha sa verse 33, lakab ta sa 33. I have committed no one silver or gold or apparel. Importante kayo sa mga pastor. Importante kayo. A pastor is a giver, an example of giving. He's a giver, and he knows how to manage money. Kinalan ka mo siya manage sa kwarta. Kaya sa kanang sa church, ang cause nito sa disunity, ay kanang kwarta. Kasi gamiton sa kaaway ang kwarta. No? Para na to disunite sa mga tao. So a leader, a pastor, a shepherd, an overseer knows how to manage the money. And he should be a good example when it comes to giving. For the people to follow. Hakugan ka, natanaw ang mga tao sa imo, hakugan ka, di hakugan sila. Lisod po ng pagtudlo ka about giving, kung ikaw, dili, giver. Na ang una sa tanan nga muliwat, sa pagka-giver sa Ginoo, ikaw dapat, kaya ikaw may leader. Ikaw may pastor. Naglabaw sa tanan, kabalog ikaw manage sa kwarta. Kaya kung dili, delikado ka yung may expo. Ingon ana si Pablo, that's why ingon si Pablo, I have committed no one silver or gold or apparel. Yes, you yourself know that these hands, ano siya, kamo mismo na kaibalo, na ako, kayo, nangunay, o trabaho,
trabaho para matagpo ang akong mga panginahanglanon. Na dili ko magsigig, dili ko sigig tuon sa bisan kinsa. Nangunay ko, nagtrabaho ko. Amen? Dili ang iyang need, mga financial need, material need ang makababag sa pag-propagate sa gospel. Kaya padayon din siya nga nag-propagate sa gospel. Nga dili mamahimo nga ang iyang kawanon makababag ni sa pag-propagate sa gospel. Kay very industrious siya. Kogi siyang manguhan sa pulaton sa Ginoo. Kogi po siyang kapanarbaho. Death maker naman siya. Kogi siyang kapanarbaho para matakbo niya mga paginalan. Di siya nasalig sa mga kaigsunan. Na to think, ang Bible yan yun, na katungdanan nato nga buhion. Katungdanan nato tagbuon ang mga panginahanglan sa mga leaders sa church, sa mga pastor, katungdanan nato mga membro. Pero si Pablo, dinay na niya sa iyang kaugalingon. Wala niya. Kaya niya una-una kung mamahimo ni siya ng babag, stumbling block sa akong padayon ng pagpamuhat, pag-spread sa gospel. Ayaw ka lang. Amen? Because in some churches, na ay magbahulpot when it comes to giving to the pastor, to the leaders. Dili ra mas pastor, dili mas si leader ang panalangin, si Lord man. Dili ang po si Lord, di man si pastor ang nakakita sa heart ni mo nga you're willing to give, you're willing to support the church. Si Lord man ang nakakita ana, si Lord ang nakakita ana, siya man ang teres panalangin, siya ra po ang magpanalangin. Dili si pastor, dili si leader. So you see, but we have to see it. Now, we must be a good example when it comes to giving. Giving our treaties. Time. Nga lang mo ingat yung pag-ipukapilan sa time management. Di pa ginako ka. Di pa bisan magtukungan na lang na ako ang time management when it comes to my time management ni Pastor Sam. The way he manages time, okay, hindi pa cancel. Nga mag-roll call na rin siya, nagsakay. Dali na! Nagulat na Ginoo sa church. Unsa marugar? Si Lord ang ato pahulaton. Nga no, si Lord ang nanginahanglan nato. Di ba kita nanginahanglan kang Lord? Konsensya ka niya na. Di ba kita ang nanginahanglan sa Diyos? Dagan ta gusto pangayon sa Ginoo. Tana, tunata. Dili po ni atong adlaw. Ihanan ni Lord ang adlaw. Makonsensya ka ngayon. Alas 7 pa. Ni anak kami. Nagpadulong na kami. Wapay na susu. Niabot na rin. Niabot na din. Kay, siya na may tagyasakyanan. Ay, si Lord may tagyasakyanan. Siya na may ipiyalan ni Lord sakyanan. Di pa lang may kasakay. Di pa lang niya pasakyon. Agoy, magaling kita. Kaya mintak kita. O sa kita. Magsakay ta sakyanan. Kay, alang-alang mo mamili. Di na po kita. 2 rides. One ride. Pero kay kamu abot. 1 ride. Balula pa hindi nino. 1 ride lang. Kung dito po ka, 2 rides, 1 ride na kaya po. Pero may naman lang pamilitin. Kaya kung dili, ngayon siya nga. Paul, kalangalangan ka, mato na, diyahan ka, pamilitin, pag-commute, kung imo. Awa kay mahimo. Ilang ka na mo. Ala siya mag-train. Inana niyang training ground when it comes to time management. Grabe. Di ko kalakal, di ko kaapas. Karon no, tanawa. Grabe ang adjustment karon nga nahitabo. May galing ko ning akong sa Inuno kay usay dako po ni siya giingon. Ma, adto na ta. Moawat ang padayon niya do ka little girl. Maya, adto na. Wala na do ka bata. Moawat. So you see? Give your time. Be an example. Give your time. Give me your 3 things. Yung talent na yung ihangin mula sa Ginoo. May ka mga ba? Paguya, yung ihangin sa Ginoo. Kuwawag yan sa Ginoo. May ka maganta, kaya ihangin sa Ginoo. In the first place, Ginoo tagyana. May ka masayaw, ayaw Ginoo. Paguya, yung mga importante. Wala importante na rin. Si Lord na importante na rin. Ayaw, ihangin na. Mabot ang panahon, pawiun na, o tanawa. Diba? Ay parable ni Jesus Christ. Ang duha na tapli, duha katalento na tapli pagkabot sa reckoning day, diba? Ang isa
wala, gikuha pa sa iya. Kaya wala man niya gi-multiply. Wala niya gi-ugman. Na inalang nga may tabo nato, may tabo share, na may lang tabo istorya sa mga chika-chika lugar. Gamitan niyo kung kamay mo chika-chika sa pulong sa Diyos. Mag-share sa inyong classmate o sa inyong ka-office mates. Kaya hindi man bitaw imo, gipiyan pa na ni Lord, steward lang ka ana in the first place. Steward lang ka igsoon. Ano yung kanong pagkabot sa panahon sa reckoning day? Yun sa manin mong paggamit, ang ako gipiyan ka ni Lord, steward sa imo. Nga talento. Gagantang rason na wala, forfeit. Ang reward na to, delikado kayo mga igsoon. May ka maghugas baso, plato. May ka mo arsa sa kuhan, water dispenser. Ayaw na isuot. Ayaw na. May ka mo baso, ayaw na. Talent na isuot. Na-reward ka sa unahan. Hallelujah. The last one, kabalo kung igutom na mo. Last one, na makita sa 36. Lakap ka sa 36. And when he had said these things, he knelt down and pray with them all. He showed us how to be prayerful. We need to be prayerful. No? Kinanglan pag may namunta. Igsoon, kailangan ba rin natong mga katawan na may pa-reach out to Lord sa akong kinabuhi. That's one thing atong nanawin. Mo na problema. Kaya di maganda itong kakapray ang atong pamilya. Mag-pray pa noon sa mga membro. Mag-pray pa noon sa pagtao. Tama na yung delikado kaano. But how to be a good pastor? You have to be a prayerful man. Kailangan may napuon ka. Kaya po mo man sila na mulihaw kang gahong sa Diyos kanila. Kaya ikaw, hindi ko naman ka magsulti, pero ang may kagahuman nga mo dalagin kanila diha sa iglesia, diha sa tiilan sa Diyos. Binuon ang kagahong, wala kang kagahuman. But our goal is to kneel down, cry out, and go to the Lord, humble yourselves, and pray with groanings, with tears. Dapat may soon nga naatay, ato ning gikinabuhi kay siguro mo yan nga dili ko pastor, dili man ko leader, dili ay pasin kayo, you are in the you are a pastor in the making. Pag amusaw na pastor ka, pero nakita sa Ginoo ay kakakailan gusto unta na ako mapastor ka, pero ay wala man ko makita nga potential kay di manggali kagapaminaw sa kuwan. Na mo na makalangan mga igsoon. Dagan diri gusto nga pastor. Pero katanaw sa Ginoo kapilan pagkasagmay mga butang. Di ba kay kaga-pray. Na unsaon na lang ko pastor ka. Di mo ra kag celebrity. Mas pa ito mag-pray ka. Kaya kayo yung mga kalag madalas tinitilan. Kaya gaganoon bang ka. Kasalit bang kas Ginoo. Gahapon daw ka sa power ni Lord. Di ba rin magalampuan si Lord. Usay kay labuan pa nato si Lord. Kada mga preacher karon labuan pa si Lord. Dili oy. Vessel rata. No, it's not like sa tangan ni Lord. Kasi Lord yun actually ang napabuhat. And then, una na ay daghang achievements, daghang accomplishment. Kasi Lord man gil actually. Panudlanan na talaga nito. But we have to serve Him with humility. With humility and tears. Hallelujah. Lord, throne ako with humility and tears, showing a good example in servanthood, then preach and teach every word that is helpful, and then knows how to warn the people, and then be obedient to the Holy Spirit, to the leading of the Holy Spirit, and then who declares the good news, who keeps on declaring the good news wherever you are, whenever and wherever you are. Then a giver and knows, an example of giving or a giver and knows how to handle money. But yan ang kayo mga igsoon when it comes to money. The last is, we need to be prayerful. Maninong ta mga igsoon. Hallelujah.
Thank you kaayo, Lord. Salamat kaayo sa iyong pag-minister. Awit ako sa kaawit. Hallelujah.
pagtuhog sa mga kasing-kasing namong tanan. Pero Lord, aron nga magamit din namo Lord sa padayon nga pagkinabuhi Kristiyanon, magamit namo sa padayon nga pagpamuhat sa mga buluhaton na may kalambitan sa kalambitan sa iyong kahimayan. Magamit usab namo sa pag-alagad kanimo, magamit usab namo sa lumalang sa mga gitiyang mo kanamo nga mga katawan naman. Salamat kay sa mensahe Ginoo nga naghatag yun kanunay kanamo Lord giya o God. Salamat ug salamat. It serves its purpose, Lord. Nganong napadayon kami nagbarong hangtod karon, Lord. Salamat ug salamat kaayo. Dalaygon kay Lord sa walay katapusan ka mga sinyo niadto pinagi sa gahom sa imong espiritu Ginoo dili makawat sa kaaway padayon kato nga magtubo maglabo sa among kinabuhi mapaambit namo nga Dios man. Dalaygon kay Lord sa walay katapusan dawata nga among mga pagpasalamat pagdayeg paghimayo pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo nga among Ginoo manuluwas. Amen.